Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman, apo. 9:30 na po, oo. Ay, dito sa Pilipinas. Salamat po sa dumadagdag na subscriber ng mga friend. Makipag-ano tayo dito kay ano. Maganda ho yung ano ni ano eh. Karen Davila, tsaka ni Amy Marcos. Makigulo tayo ha. Lahat tayo nayanig. Naiyak ako. Amy Marcos defend probes into Duterte's ICC arrest. Talagang ito si Amy. Pakinggan natin. Ang katotohanan. And that would be at the expense, essentially, of your brother's approval, the president's approval on how the arrest of former President Duterte was handled. Clearly, you do not believe that he had the power or that was the right manner to do so. Tama ba yun, ma'am? Masalimuot yung tanong mo. Ano ba yung tanong? Nakikita ko lamang nung tinangay si Presidente Duterte at dinala sa ibang bansa, lahat tayo ay nayanig. Naiyak ako at katulad ng marami na bigla kung Sige, pagtsagaan na natin to. bakit tinangay ang isang Pilipino, matanda na, may sakit, dinala sa ibang bansa? Bakit? Binaliwala na ba yung ating husgado? Wala na bang kakwenta-kwenta lahat ng huwes sa Pilipinas? Wala na bang rule of law sa atin? Talaga bang failed state na tayo na kinakailangan sa ibang bansa? At talagang... Tama na yan, ano mga friend. Hindi ko kayang anhin yan. Amy Marcos. Ewan ko sa iyo, no? Alam niyo mga friend, kung ikaw isang ordinaryong tao lang, madikit ka sa mayor ng inyong lugar. Mayor aba, proud ka. Dahil may say ka sa mayor ninyo. Kumbaga parang bongo. Barang bato. Batang digong. Ba? Si Bongo, kalahin mo, bilyonaryo na ngayon si Bongo. Dating taga-bili lang ni Las Cañas ng Maruya nung nanodo si Las Cañas sa death squad, di ba? Pero ito si Amy Marcos, mga boss. Kapatid mo, presidente. Hindi basta-basta, kung tutusin mo to, hindi na basta-basta tao to eh. Senador ka pa. Pero walang ginawa ito kung hindi takin mo, matanda na raw, di sinure, puta. Yung matandang sinasabi mo, ang daming pinapatay. Hindi mo ba alam yun? Ang pating Amy. Hindi nahihiya to, no? At ang binubunggo niya, administrasyon ng kanyang kapatid. At yun nga, tumakbo siya sa ombudsman para ireklamo yung mga dumakit ng, sabi niya, tuloy mo nga. Ang pinilit ko na magkaroon ng investigasyon dahil responsibilidad to. I'm the chairperson for foreign relations, and it was the first time that we encountered a case, really a case of first impressions to do with the ICC and the Interpol, and I felt obliged to look into it and find out the truth, if only to calm everyone's nerves, everyone's fears and anger. Tumatayo balahibo ko mga pre, pero naglusartan na ako. Was demonstrated more than amply in the streets. So, wala namang kinalaman sa aking kapatid. Ang nais kong malaman, talagang ano ba nangyari at Pwede ba namang, nagtatanga-tanga ka? Pwede bang walang alam yung kapatid mo dyan sa inaabot niyang digong mo? Siyempre, may alam siya. Siya ang Chief of Armed Forces of the Philippines. High blood din naman ako rito. karapat-dapat ba? Doon naman tayo nagsimula ng investigasyon. At the very start, if you recall, Alam mo, Amy, binulbul ka na sa politika. Hindi gagalaw yung mga Department of Justice na yan nang walang alam yung presidente. Yung mga sila General Torre na yan, hindi gagalaw.
sabi nga ng kapatid mo, di ba? Hindi kami makiki-operate dyan nung hindi pa sila nagkakagano ng nagkakawatak-watak. Matigas na matigas yung kapatid mo. Hindi. Eh kaso nga, Amy, uwi na lang yan na yung kapatid mo. Pinagtatanggol mo pa rin yan, matanda na sinasabi mo, na si Digong mo. Ha? Walang problema sana kung parang kagaya ni Ninoy Aquino. Maganda ho itong ano to, na walang kasalanan no? Ang maganda ho to, kaya mahaba. All in October, when the filing for candidacies began, I already declared I'd be independent of the Alianza and of any other alliance. May masamang Tinaas pa nga nung kapatid mo, Manang Amy, tinaas pa yung kapatid. Tayo, nakikiano lang tayo BP Lenny Robredo ho pala tayo mga friend Nakikiano lang tayo rito, nakikichika lang tayo, kumbaga. Dito sa Unitives na to, no? masamang kutob ako I had this really bad feeling that horrible things would happen. But I didn't really think it would go this way, that it would actually be this bad. At ayoko yung bardag. Si Karen Davila, parang shock na shock yung mukha ni Karen Davila. Siguro napanood nyo na to mga friend. Meron ho ito 68,000 views. Oo, 9 hours ago. Yung mukha ni Karen Davila, parang ano to? Parang ganun Bardagulan sa politika. Yun lang naisip ko I just turned up because it was Lawag, it's my son, okay lang. Pero hindi ko na sinisiputan lahat. At I basically relied on local friends to campaign. Yun lang. Pero yung investigasyon had to carry on. Okay, so you brought it before the ombudsman, and the ombudsman acted quickly on your complaint. The ombudsman is asking the personalities to answer the allegations within the days that are required. I wanted to ask you, what do you believe under Republic Act 9851? No less than Senior Associate Justice Carpio, who, by the way, is not politically aligned with you or President Marcos Jr., says that under RA 9851, the widespread murder or willful killing of civilians is considered a crime against humanity, and therefore the persons arrested may be brought to court before authorities, so the president can decide to surrender a Filipino citizen. What do you make, Senator, of RA 9851? Yes, mahabang diskusyon namin yan sa hearing, and we also involved further experts such as Justice Ascuna, who was part and parcel of the framing of the Constitution. In addition, we also had legal consultants, we had attorneys and constitutional lawyers. Ang dinidiscuss namin yung 9851, particularly Section 17. There's no dispute regarding crimes against humanity, but the dispute revolved around surrender versus extradition. They were claiming that it was surrender. The Secretary of Justice indicated that it was surrender, when in fact the reference in the Interpol sheet was to extradition. Alam mo, Amy, wala na rin mangyayari ang kangangakak mo sa totoo lang, wala na. Hindi na mababalik yung Digong mo. Na ano na naman, yung petisyon na naman ng mga abogado ni Digong niya, na-deny na naman. Kasi gusto mangyari ng mga abogado niya doon sa dahig, mag-inhibit yung dalawang judge ng ICC. Tinurn down ng ICC, hindi pwede. Aba, magagaling ang abogado nito ni Digong, ba? Inuutusan yung ICC na mga judges doon na mag-inhibit kayong dalawa dyan. Sino ipapalit mo? Diba? Wala mga hilong-talilong na to. Pero ito, sa totoo mga friend, itong Amy na to, pinagtatanggol nito. Alam kaya nito anong ginagawa pa nito mga friend? Si Digong nyo, ang pinagtatanggol niya. Masahol pa siya. Dapat sana, mabuti nga sana kung kamag-anak siya, hindi naman Dapat si Sara Duterte ang ganyan na, okay, si Pulong, congressman na, ganun. Abe, hindi naman siya kaano-ano ni Duterte.
Ha? Ang gusto niya mangyari, kasuhan yung mga sila Justice Remulla, DILG, Torre, Marbil, at Ambassador. Gusto niya yun ng makasuhan. Eh lahat naman yung mga sinasabi niya na yun, hindi naman gagalaw yun kung walang go signal ng presidente. Para naman, ayoko sabihin tanga to ha mga friend, kasi Marcos to eh. Oo. Ha? Tuloy pa natin. Medyo may oras pa eh. Mahaba-haba yung collab natin kasi. Tuloy. Extradition, as we know, has just been ruled upon in a very critical case last year, yung immigration versus UNLE. Ang dami-daming kondisyon. Mga 8 yata yun na kinakailangan may hatol galing sa local court and so on. And in fact, the surrender that government was claiming is limited only. At saka ito mga friend, itong haba ng kwentuhan na to. Parati niya raw naiisip yung nangyari sa kanila, pamilya nila, nung sila'y pinalayas. Parang kinukumpara niya yung nangyari kay Digong at saka sa kanyang ama. Putik yan. Ang layo naman nung Digong mo sa tatay mo, Amy, kung meron kang isip. Yung tatay nito, bar top notcher. Pinagtanggol yung sarili niya sa kanyang kaso. Ginalundasan niya tayo. Oh, siya naging abogado niya, sarili niya. Eh yung Digong nito, anong inaano nito? Tsaka yung tatay mo, ay may malayo. Huwag mo ikumpara yung tatay mo niya sa inabot ni Digong. Hindi nakakulong ang tatay mo. Tsaka yung tatay nito, yun nga, bumalikan sila Enrile, kuno. Tsaka si Ramos, at tsaka mga kaparian, kaya nagkaroon ng people power, napalayas kayo. Oo. At kayo, sinundo kayo ng ng Amerika, ng helicopter ng Amerika, dahil para kung hindi kayo sinundo ng Amerika, di tetano kayo kung inabutan kayo ng taong bayan sa Malacanang. Di ba? Kinuha sila din. Ito namang si Digong mo, hindi naman sinundo. Inihatid ito ng, kaya sabi nga ni si Baste na pinalibing namin ng tatay mo. Tatay ko, pinakulong mo. Inumura niya si Bongbong, di ba? Yung mayor ng Davao. Oh. Malayo ba? I mean, ipagkumpara mo, napakalayo. Nakaka-high blood ito. At saka alam mo, no, pinagtatanggol niya si Digong. Hindi, wala talaga ito, mga friend. Tanga na lang talaga rin kung minsan boboto rito. Oo. Sarili niyang kapatid. Naggagaganyan ka pa na naggagaganyan. Ha? Pinagmumura na yung kapatid mo. Yung tatay mo, pahuhukay ni Sara Duterte. Ha? Pahuhukay at itatapon sa West Philippine Sea. Papapatay yung kapatid mo, yung hipag mo, yung pinsan mo, papatay. Sa lahat ng ginawa nung Digong niya doon sa kapatid niya, puta, ganito pa rin mag-aasta ito, no? Ano kaya pinakain ni Digong dito, mga boss? Sa totoo lang. No? Mahirap pong isipin to. Itong klaseng tao na to. Itong babae na to, mahirap. Oo. Ha? Pinagmumura yung kapatid mo. Pinalalayas na sa pwesto. Ha? BBM resign. Wala ka man lang salita. Ngayon, eto, dinakip yung Digong mo. Sasabihin mo, matanda na. Wala ba tayong dito sa Pilipinas? Wala kang kaso rito eh. Kaya nga doon na nagsampa sa, parang nananaginip kaya to ng gising. Kaya to nagsampa yung mga biktima ng Digong mo, na libo-libong nangamatay, dahil wala nga rito sa Digong mo. Oh, nung pumunta yung Digong mo sa Senado, humarap sa Senado, wala ka naman doon, hindi ka naman nakakita ron. Oh, di ba? Lao to mga friend. High blood din ka talaga rito. Yun nga, balik tayo, no?
Dito, maski sa lugar. Madikit ka lang sa mayor ng Manila, ba? Puta. Hindi ka basta tao na. Sikat ka na sa, di ba? Pero ito, kapatid niya, presidente. Binababoy nung kriminal. Mga kriminal. Oh. Na libu-libong Pilipino ang pinapatay. Nando na sa dahig. Gusto niya pang iuwi. At gusto niya yung umaresto. Anak ng klaseng tao to. Ano masasabi ninyo dito mga boss? Parati ko na lang sinasabi ito. Ano to? Ano pinakain sa'yo ni Digong mo? O ng mga Duterte para maging ganyang sabi ni Karen Davila, di ba? Kapatid mo ang inaano mo eh. Administrasyon ng kapatid mo. Mantakay mo mga kabinete ni Marcos yata yan, ba? Sila Rimulya, DILG, mga ganyan. Appointee ni Marcos yung DILG. Na kapatid ni yung John Vic yata, di ba? O, ginawa niyang DILG. O, tapos ngayon, hindi ko siya. No? Ito namang ombudsman, ang bilis ng aksyon. Oo, ang bilis ng aksyon. Pinagpapaliwanag na siya. Pero ako sa tignan niya, wala mangyayari dyan. Hindi yan. Matanda na yung ombudsman eh. Ewan. Sa bagay, hindi siya atrasan ni Boying Rimulya, sabi naman ni Boying. Sagutin ko siya. Oh. Kung si General Torre naman sasabihin mo, ano sasabihin nung ano dyan? Ginawa nung General Torre, inaresto si Kibulog, nabigyan ng Estrella, inaresto si Digong, na-promote na naman. Ano pang inaano mo dyan? Ibig sabihin, kapatid mo talaga ang utak sa lahat ng yan, ng pinaka-pinuno niyan, yung pagkaka-aresto sa Digong mo. Pinromote ba naman, yung umaresto, pinromote, tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo, wala ito mga pre. Di ba? Ito mga pre, no? ICC denies Duterte's camp's appeal to remove 2 judges. Iba, parang yung yung mga abugago nito si Digong, parang nananaginip din ng gising. Utusan nila yung ICC na remove yung 2 judges to inhibit. Dininay, natural di-deny. Wala mga pre. Hindi tayo abogado. Pero yun nga, pag umabot na September yan at nag-trial proper na yan, wala na talagang ididepensa ito eh. Parati. Dahil aminado ito kliyente nila na totoo yung wala. Basta, paulit-ulit. Pag itong mga tirada nitong mga abogado nito si Digong, napauwi at nanalo sila sa mga kanilang mga argumento sa ICC at na-release si Digong at napabalik ng Pilipinas, inutil yung ICC na yan. Tama si Libayan. Mga bulok. Magkulab na tayo. Kung mananalo itong mga argumento na itong mga abogado na itong si Duterte na mga tagwa $150 million a month. Ay nako Lord. Ano kalase? Yan lang argumento nyo? Babayaran kayo ng ganyan kalaki? Wala. Dahil si Digong, aminin mo na, wala, para maging madali na kaysa yung binabayad mo sa abogado mo, pamigay mo lang dito sa mga Pilipinong naghihirap sa pinagagawa mo. Diba? Doon sa mga namatayan, mga pinatay ng mga bata mo, na mga hindi naman napatunayan kung may kasalanan o wala, basta pinagbababaril. 150 million dollar ba yun? Man? Sabi nga ni Vlogcaster, puta talaga. Tiba-tiba yung mga abogado nito. Maski matali, wala naman pakialam yan. Pero alam niya mga friend, sa ginagang argumento na itong mga abogado na ito, malalaman mo na kung ito si
itong si Digong na to, mabubulok talaga. Mamamatay na siya doon sa dahig. Wala nang ano yan. Puro deny na ang lahat ng mga pinagsasabi nito mga abogado niya, dini-deny. Ang ICC. Lahat gagawin ng abogado nito para hindi umabot sa September 2023 nang magkaroon na talaga ng proper na investigasyon. Wala na talaga to mga friend. Wala nang kapag-asa. Maski na saan mo nito. May pag-asa na lang to si Digong na to doon sa mga naniniwala sa kanya. Gaya to si Amy Marcos. Akala niya sa nagagawa niya na to, mapapabalik pa yung Digong niya. Di ba? Kulab na tayo mga friend. Sakit sa ulo. Mantakin mo, kapatid mo presidente, binababoy nang hindi mo kaano-ano, kaibigan mo lang. Putang ina. Magkaibigan tayo. Binababoy mo kapatid ko, putang ina ka. Presidente kapatid ko, o kaya mayor. Tignan mo si Duterte. Yung mga Duterte. Kampi-kampi sila magkakapatid, maski na puro sila halimaw. Yung kay Pulong lang. Mananaksak na, sabi na naman ni Sara Duterte. Politically motivated. Protection na niya yung kapatid niya, maski na walang niya eh. Pero ikaw, hindi, pati tatay mo, kinukumpara mo sa Digong na parehas ang inabot ng tatay mo sa ni Digong. Tatay mo hindi isinurrender, kinuha ng Amerikano, pinito siya Amerikano. Yan naman, Digong mo, isinurrender ng kapatid mo doon sa daig. Dahil masyadong perwisyo rito, wala namang makapagsampa ng kaso dyan sa Digong mo. Ba? Pinakamaganda niya para masayahan ka, Amy. Pa-impeach mo yung kapatid mo. Tama sabi ni Panelo, Maski na ano pang gawin mong paek-ek, walang maniniwala sa'yo. Pero kung gagawa ka ng paraan para ang kapatid mo ay ma-impeach, maniniwala na sa'yo si Hanilet. Magkulab na tayo mga friend. Ito pa si Harry Shoke, Update from The Hague, Part 4, 22 hours ago, 93,269 views. Putang dami, Harry Roque, pag natin. Maalala ninyo na comments at ang Pilipinas nga ay tumutol, pero ang pagbase ng tutol nila ay yung complementarity principle na bukas ang mga hukuman natin at halos wala namang sinabi tungkol dun sa jurisdiction. Yung jurisdiction na sinasabi natin ay ito po yung nagsimula ang preliminary investigation matapos ang 2 taon, matapos tayo mag-deposit ng instrument of withdrawal at sabi dun sa kaso ng Burundi, Payat na dapat kung magtutuloy ang preliminary investigation, ito'y dapat na mangyari sa loob ng 1 taon lamang matapos na mag-deposit ng instrument of withdrawal. Now, nung Mayo 1, ika-50 araw ng pagkakaaresto ni Tatay Digong, sa wakas nga po ay nagsumite ang mga abogado ni Tatay Digong ng challenge dun sa jurisdiction. Paano kaya naging tatay nito si Digong? Gago to. Hukuman, base doon sa sinasabi natin, na too late na yung preliminary investigation na hiningi nila dahil ito ay nasa 2 taon na. At matapos sila magsampa nga ng jurisdictional challenge na parang motion to dismiss sa ating sistema ng batas, ay humingi rin sila ng inhibition doon sa issue ng jurisdiction doon sa 2 West na babae na sumapi doon sa naunang desisyon. Humingi sila ng inhibition para yung 2 judges na babae mag-inhibit. Sabi niya, si Roque nagsasabi, matalino to si Roque Neto. Totoo. Ewan ko ba't nagkaganito itong Patuluyin ang preliminary investigation. Kasi nga po, since sila ay nagdesisyon na hindi dapat itigil ang preliminary investigation na dahil meron pang jurisdiction ng hukuman, natural ang magiging desisyon ng 2 babaeng huwes na yan ay baka isustain na yung nauna nilang desisyon na walang jurisdiction ng korte. Binasura po ng korte yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong na mag-inhibit yung 2 huwes. Pero ang dahilan naman po, kasi ang hiningi nila, yung presidente, before the president na dapat mag-inhibit yung 2 huwes. Pero ang sabi ng korte, yung provision na in-invoke ng ating mga abogado ay para lamang kung ang West mismo ang magre-request ng voluntary inhibition, ang proseso, dapat yung West mismo ay pupunta sa presidente ng ICC.
Pero ang ginawa ng mga abogado, gusto nilang inhibit yung mga judges. Ibig sabihin, ibang provision ang dapat gamitin. No? Hindi yung provision na yung West mismo ang gusto mag-voluntary inhibition. No? Ibig sabihin, kapag ang judge mismo ay gusto mag-voluntary inhibition, kinakailangan magbigay alam siya at ipagbigay alam sa presidente at humingi ng go signal sa presidente ng hukuman, parang chief justice ng hukuman. Pero ang nangyari, sabi ng hukuman, kaya nila dinismiss yan, hindi naman yung mga... Nahulog pa yun. Sorry, nahulog. Sorry, nahulog. Hindi naman yung mga West ang humihingi na i-inhibit ang kanilang mga sarili, kung hindi yung partido. So, ibang provision ang dapat gamitin ng ating mga abogado. Anyway, yan po ang latest sa kaso ni Tatay Digong. Ulitin ko po, binasura ng korte yung motion ng abogado ng ating Tatay Digong na mag-inhibit yung dalawang judges dahil yung provision na ginamit nila ay provision kapag ang West mismo ang gusto mag-inhibit, mag-voluntary inhibit sa Basura. Mga friend. Ito mo gusto lang mag-inhibit yung dalawang judge. Puta, inuutusan nila yung yung ICC. Oh, di ba? Wala jurisdiction. Nung una, ganun. Wala na ho yan. Basta ganyan lang ang daldal nila niyan. Wala mangyayari, mga friend. Chuck, shoot sa banga. Si Digong ni Amy. Ha? Shout out ka lahat ni Baya. Rosauro Villanueva. Put amayang burat-burat Willie, sabi niya. K54254 nak, shout out. Tyrox, puros gulo lang ang dulot ng pamilya ni Digong sa bayan. Gusto ni Amy, yung Digong niya, ibalik pa sa Pilipinas Kung pwede lang pakulong niya yung kapatid niya. Felipe Garrido, shout out. Wala na tayong magagawa sa eleksyon dahil mga bugok, bobo, ungas at mangmang ang marami sa botante ngayon. Wala silang magpapahalaga para sa kinabukasan ng bansa at mamamayan para sa kanila. Bahala na bukas. Sinabi mo pa, Felipe, basta't may 500. Felipe ulit mga nagbenta ng mga boto, ako iboboto ko ang alam ko karapat-dapat na maging lingkod ng ating bayan. Wala namang problema, mga friend. Paulit-ulit. No? Pag may nagbigay sa inyo ng pera, sinabi na nga ni Digong yan. Kunin nyo yan, pera nyo yan. Boto ninyo yung dapat na iboto ninyo. Sabi ni Digong yan. Di ba? I mean, Danny Lopez, parang humihingi lang ng baon sa magulang papasok ng school, 125 million. Di ba? Lahat ni Baya ulit. Good evening, Kasani. Latiguan mo na ang kabayong walang ligong torni na yan, Kasani. At matagal nang matanggal na ang hit niya. God bless your family. God bless ka lahat niya. Danny Lopez, wag nang pansinin mga basher, delete na lang agad, hindi sila para dito sa matitino ang pag-iisip. Totoo yan, Danny. Pag may nakakapasok ng mga tanga inubura ko na. Sasayangan pa ba natin yun? Mundo Cheng, shout out. Sa akin palagay yan si Sara ay hindi tunay na abogadong na nakapasa sa bar at naging abogado lang sa power ng kanyang amang si Digong. Parehas tayo ng palagay, Mundo Cheng, dahil maraming tanong sa kanyang na hindi niya masagot ng gusto o tama, mapa-English o Tagalog. Puro na lang no comment at halatang may mga topak o tililing mga lahing ito na maski si Digong malaki ang kasayaran ng pag-iisip. Totoo yan, Mundo. Kalat ni ulit Baby pa ba yan? Naku po, makapal pa sa talahiban ng bulbul ng putlang na chipay na yan. Kalat niyo.
Yan lang yata ang baby na malatalahiban na ang kapal ng bulbul. Patay tayo dyan. David Alin Mendoza, shout out ah. Good evening po, Karoke. Mukhang hindi po igeges ni Atty. Lubayan si Yusek Claire Castro dahil halata naman po na may kasamang inggit si Atty. Lubayan. Nuntok na ako mga pre. Sa tinatamong kasikatan ni Yusek Claire Castro, ika nga, si Lubayan siguro ay mas nauna akong maging vlogger sa'yo pero mas nauna ka pang sumikat sa akin. Sa itsura pa lang kasi, lamang na lamang si Yusek Castro kay Atty. Lubayan. Ikaw naman, Dabi. Maganda talaga si Atty. Claire, kala mo. Ay, binura ko. May nag-reply kay David Mendoza, si Raul eh. Binura ko na, di wala, di ba? Charlie Lorono, shout out. Doon sumama ang loob niya kay BBM dahil 250 million hinihingi niya kay BBM. 125 lang binigay. Swapang talaga sa kwarta. Si Sarang spoiled brat. O, hindi ba? Alam din pala ni Cherry. Danny Lopez, oh. Boss, okay lang po yan. Tanggapin ng Comelec lahat ng mag-file ng COC. Karapatan naman natin lahat na tumakbo. Nasa atin na lang kung iboboto natin. Hindi nga, Danny. Sa dami kasi ng tanga, yun ang gusto kong magpaliwanag sa'yo, Danny. Ha? Kung hindi tatanggapin ng Comelec yung mga siraulong aplikante, walang maiboboto yung mga tanga na siraulo, di ba? Mantakin mo. Nag-aral ka, abugasya, kagaya ni Kiko Pangilinan. Tagal-tagal na senador. Ngayon, nahuhulog. Talo pa ni Boom Tarat-Tarat sa survey. Kahiya naman sa buong... No. Diba, Danny? Mantakin mo. Nag-number 1 si Kimo. Kung mahigpit ang ng Comelec, hindi pinapatakbo yung mga ganyang klaseng wala namang nalalaman. Puta na. Walang maibobotong tanga. Diba? Yung mga tanga. Diba? Yung mga tanga, makakita lang na sumayaw-sayaw lang, binoboto na. Kung hindi na tatanggapin ng Comelec yung mga pasayaw-sayaw, pakanta-kanta na yan, di walang maiboboto yung tanga. Maganda ang Pilipinas. Mundo Cheng, Sa mga palusot ng mga Duterte sa anuman katarantaduhan nila ay mga tanga na lang ang naniniwala sa kanilang mga palusot dahil ang mga taong ito ay wala nga ng Diyos tulad ng supporter nila na maski murahin ng Diyos si Digong ay okay lang sa kanila ipagpalit ang kanilang kinalakihang reliyon. Totoo yan, mundo. Wilfredo Pampilon, shout out. Danny Lopez ulit. Nagkalat sa buong Pilipinas yung mga tanga. Kahit dito sa amin sa Baliwag, madami dyan. Kalat nga sa buong mundo, Danny, kala mo. Clarita Distrito, shout out. Hindi imbitahan ni Atty. Libayan si Yusek Claire kasi malalampaso siya. Ganun lang. Mundo Cheng, Isinusumpa ng mga taong bayan ang batas ng Pilipinas pag nakalusot pa si Sara sa dami ng kanyang mga kaso at makatakbo pa sa 2028 at kayong mga taga-survey at Comelec, tigilan nyo na ang sabwatan ninyong dalawa kung sino ang ipapanalo maski dalhin pa ang Iglesia ni Cristo. Kahit sinong kandidato ay baliwala yan, kapiraso lang sila kung ikukumpara sa mga Katoliko. Yun nga, pare, mundo. Ang problema, yung mga Katoliko rin yata nagsisigaw pa ng Duterte. Oy, mga Katoliko ha, mahiya po kayo sa ating reliyon, napakaganda. Ha? Hindi ko nakikialam ang simbahang Katoliko dyan sa mga ganyang klaseng hindi kagaya ng mga iba, mga black boat po tayo na. Mga dito kayo sumapi, ligtas kayo sa dagat-dagatang apoy. Si Raulo. Federico Mandaco. Pag walang ibang makitang palusot si Sara, ang tanging katwiran nila ay pamumuliti ka lang. Hindi ka taka-taka na baka pati yung pag-utot niya isisisi pa din kay BBM. Totoo yan, Federico Mandac. 3JC Opon, dito lang.
Kasi nga, ang talino ni Sara pang mayor barangay lang, hindi pang national. Di niya kaya ang dumipensa when it comes to national level. Hanggang pamumuliti ka na lang ang kanyang agreement. Walang sense, walang bearing, walang sustansya. Totoo yan, 3J Show. Sumagot si Federico. Correct. At para mas ligtas, yung famous na sagot niya, no comment. Di ba? Bobo. PM 5970. Si Toto Kausing, ganun din, naging Duterte na. Hindi ko na pinapanood dyan, mga boss. Mundo Cheng, oh. Mula nang umupo itong si Hinayupak na Digong hanggang ngayon, na wala na sa pwesto, ay pinag-uusapan pa rin ang kanyang mga kawalang hiyaan. Ang tanong ko lang, hanggang kailan tayo magdudusa sa mga balitang ito na napakasakit sa tainga? Hanggang kailan Diyos ko, at ang dasal ko na lang, magka-cancer sana, lahing Duterte bilang karma sana po. Yun nga eh. Mestis ang Bangos Nak, shout out. Good evening po, tay. Nakapanood na rin ako ng mga vlog ni Christian Isguera, kaya lang minsan hindi ko gusto sinasabi niya kay BBM kasi BBM kay Yusek Clerk naman, subscriber niya ako. I like the way she answer and handle the situation about the administration. Bagay sa kanya ang maging Yusek. More power po tayo. Oo nga eh. Pero alam mo, yan siya eh. Christian Isguera eh. Totoong hindi siya palo dyan, Marcos, Duterte. Pero mas lamang siyang galit siya, mas lamang na basura para sa kanya ang Duterte. DJ Siopo. Ako rin, pero I give it to him because we are all entitled to our own opinion. As long as Christian does not go beyond the boundary of GMRC, ox na ox lang yan. Oh, sinagot ni ni 3J Siopo si Mr. Bangos eh. Oh. Mundo Cheng ulit oh. Hoy, Hanelet, sa kapirasong karne mo, bigla lang, sa kapirasong karne mo, bigla kang naging milyonarya. Bakit? May brilyante ba yan? At ikaw, Kitty, huwag kang masyadong magyabang kahit anong sabihin mo. Ay putok ka lang sa buho o anak sa labas. Malamang magiging kabit ka din tulad ng nanay mong Makati. Patay tayo dyan. Ay, nako. Mistisan ba ako sa dito? Nako, minsan mahirap maniwala sa survey kasi mind conditioning lang yan. Ang problema nga, anak, mind conditioning nga, pero ang niyayari eh. Kumbaga sa baraha eh, tagasalansan yung survey. Tapos kakati naman ng Comelec. Yari na, kumita China. Rosario Villanueva. Sir Rox, ano kaya putulin dila ng pamilya Duterte? Maganda yan. Mistisang Bangos ulit. Malakas na loob ni Kitty porque nagkahitsura siya. Ang hirap ng tao pag nagpaparitoke kasi pati ugali nababago. Nako tay, baka pag nabuntis si Kitty, si BBM na naman ang sisihin nila. Yun nga eh. Kung ganun, si PBBM ang ama ng baby niya, more powerful tayo. Hindi. Baka sabihin niya, nagwala ako di ba? 3J Shop, nako, kahit nung teenager pa lang yang si Hello Kitty, kanal na rin ang bibig niyan. Siya pa nga ang nagpo-post na social media. Hindi nagbago ng ugali si Hello Kitty kundi lalong naging kampon ng kadiliman. Mundo Cheng ulit to. Walang gagong abogadong magsasabi sa kanilang mga kliyente na wala tayong panalo. Lahat ng sasabihin nila ay malakas ang panalo natin. Lawyer ang pinakasinungaling na tao sa buong mundo. Sang-ayon ako sa iyo dyan, pare Mundo. Dabil Adin Mendoza ulit to. Karox, sa Lunes po, magkakaalaman na kung bobotante pa din ang mga Pilipino. Mga kababayan ko, matuto na po tayo sa pagpili ng mga iboboto natin. Huwag po tayong gumaya
sa mga survey na yan. Iboto po natin kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa gobyerno natin. Totoo yan. Sumagot si John Dimango. Tubad kabayan. Base sa nakikita ko, maraming tanga talaga, lalo na mga tambay, chismosa, at mga taong kalye. At sila ang nakakaraming botante sa Pinas. At sila yung handang ipagbili ang dangal sa halagang 500 piso at 3 sardinas, 3 noodles at 1 kilong bigas. Sila yung mga bubutante na hindi kayang kumilatis ng matino at tuwid na kandidato. Totoo yan dyan, wala Andyan na kasi 500 dyan Bibili na lang nila ng ng pating. Wala Johnny Bigot, shout out. Andang gabi ka, Roque. Buti na lang kinuha ni BBM si Tony Claire. Talagang panlaban at talagang pagtatanggol ni PBBM. Sinasagot niya lahat ang paninira ng walang takot. Totoo yan, Johnny. Ang nakakatakot, tayo mga friend isama na po natin sa dasal si Atty. Claire Castro. Mabigat ho yan. Pero alam niya kung ano ang kanya sinuong. Buhay ho ang nakataya sa kanya. Hindi ho basta yung Duterte. Hindi ho yan basta. Sindikato nga ho yan di ba? Siya na yung magpapatay. Atty. Claire, sana makarating sa ito. Mag-ingat po kayo. Kung si BBM may kausap na nga papatay kay BBM, si Sara Sayad Ikaw pa. Mag-ingat po kayo. God be with you always. Jose Claire Castro. Percy Lapid, hanggang ngayon hindi pa nahuhuli yung bantag. Perde San Juan. Good evening po, Karox. Sa aking pananaw, sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan, iboto ang mga literal na oposisyon, puro bago, na tulad nila Bam Aquino. Ito na po mga friend, kay Perde San Juan to, dito to talaga talagay wala na hong iba Oo. Kiko, Luke, Franz, Arlene, Heidi, Kirubin, Busita, David Masa, Teddy, Matula, sa Mayo 12. Ito ang susi sa hinahangad nating pagbabago, lalo na sa Senado. Magising na ang taong bayan. Istisang bangus ulit Doon sinampa ng kaso sa Netherlands si Digong. Kaya may jurisdiction ng ICC. Kaya siyempre, sa court ng ICC, maghihiring. Kaya naman no need na dalhin pa sa local court. Di ba tayo? Sinabi mo pa. Ito si Haba na Baba masyadong magaling. David Alvin Mendoza. Tama po kayo, Karox. Malamang isisi nga ni Kitty Dutay yung pag-wake and bake niya kay BBM. Baka ito pa ang sasabihin niya kay BBM. Kasi idol kita Ito naman si Haba na Baba. Sa halip na ipagtanggol yung kapatid niya, yung mga sinasabing bangag-bangag, mga ganyan-ganyan, na Marcos resign, dapat sana bilang kapatid, lalayo ka na dyan puta na, tatablahin kita. Wala namang ginagawang masama kapatid ko sa'yo minawalang niya mo. Totoo naman, di ba? Lahat ng gusto ni Sara, binigay di ba? Talagang bugak din to si ano na to. Amy Ewan Tedo, sabi ni Garcia, i-disqualify niya ang mga kandidatong maka-China, lalo na kung humingi ng tulong sa China sa kanilang kandidatura. At kahit na nanalo pa ngayong eleksyon, ay matatanggal sa pwesto. Sana tutuhanin niya. Bakit hindi pa niya sinama ang mga dati nang nakaupo na maka-China? Anong pagkakaiba? Si Garcia, ewan ko yan. Puro daldal lang din yan. Si Pisa Bunao. Good evening po, kuya.
at sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Wow kuya, napanood kita sa vlog napanood kita sa vlog ni Ballpoint Man 20. Binigyan kanya ng reaksyon doon sa vlog po niya. Ang pamilya ng mga Duterte di pwedeng mamuno sa bansa natin. Hala, di pwede sa gobyerno kung bakit napariwara yung kitikiti na yan. Kasi di pa naman dinadala sa ICC ang ama niyang matagal na siyang sira. Sherry J. Sir, oh. Hay nako, Sara Piatos Duterte. 3 taong ka ng BP sa Pilipinas. Puro problema lang ang inaabot ng bayan sa'yo. Kailan ka ba gagawa ng matino sa pagiging BP mo? Wala na, Shirley. Tatanggalin na nga eh. Ted, oh. Pulong, huwag kang magpa-imbestiga ng video mong mananaksak ka para patunayan kung ikaw ang nasa video. Ikaw talaga yun. Ang hirap kayang palta ng mukha mo. Mukhang tanga. Saka imposible na maging mali ang video. Merong nagsampa ng kaso sa pambubugbog mo, bugok. O, di ba? Yung pa nga nakakulong ngayon eh. Oh. Sherry J. Sir, oh. May paggalang talaga si Christian Esguerra kay Yuse Claire Castro, Carox, at walang halong inggit. Kaya kaya niyang interviewin. Yan ang tunay na lalaki. Totoo, Shirley, di ba? Tumagot si 3J Siopo. Kasi naman, edukado si Christian, edukado na may GMRC. Si Libayan, may pinag-aralan, pero hindi edukado. Malalim ka naman, 3J Siopo. May pinag-aralan, pero hindi edukado. Parang si Duterte rin yan. Hindi ba? Parang si Harry Roque din yan. Di ba? Parang mga kampo ni Digong din yan. Di ba? Ay, nako. 10:30 na mga friend. Antok na ako pero tatapusin ko to. Oo. Sabi ni Shirley. Oh. Yung nakita nating worst video na yan, kay Pulong, mga ka-warriors, siguradong isa lang yan sa mga normal na gawain ng mga mag-amang yan. Totoo yan. Paano ibibidyo naman, Shirley, yung mga binabaon nila ng buhay? At saka yung mga chinachap-chap nila mutabato. Kaso ka naman yun. Yung mga binibiyak ng tiyan, tapos nilalagay, yung ulong putol doon nilalagay sa loob ng tiyan, bago iniuhulog sa dagat. Ganon ang sabi ni Mutabato. Tuloy natin kay Shirley. Para sa kanila, pangkaraniwan na lang yung buhay na nila yan. Nagkataon ka ng may bidyong nakalustot. Sabi nga ni Mr. Las Cañas, sila ang king and queen dyan. Totoo yan, Shirley. David Estacio Jr., shout out. Wala si Libayan, maka Duterte yun. Marilo Pabianak, shout out ha. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Alam nyo po tayo, nire-ready ko na ang loob ko sa Monday. At least, anumang kahinatnan at di pa din tayo magtagumpay. At least, hindi na po masyak. Panginoon naming mahal, bigyan mo po ng karunungan ang aming mga kababayan para makaboto ng matinong kandidato. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Ang problema nga anak, matino nga yung boboto. Ang kaso, marami na nga nagrireklamo, saan daw napunta yung kanilang boto? Sa overseas pa. Sumagot si 3J Siopo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Siya ang gagawa ng paraan para di magtagumpay ang kasamaan. Naniniwala ako sa iyo dyan, friend. Elizabeth Iscare, good morning Sir Rox. Grabe itong Pulse Asia survey na yan. Totoo. Sana isinama na din nila lahat ng mga pro-Duterte kasi nga parang ang survey daw niyan, pasok na pasok yung mga katangahan ng mga bubutante ngayon. Kita ninyo? Yung mga nangunguna dyan, mga walang mga utak, kakahiya talaga. Maging Pinoy. Totoo. Mantakin mo mangunguna si Bongo. Tulpong. Mariosip. Yung mga batang gongs diyan
Elizabeth ulit, oh. Walang kaduda-duda na mga anak nga niyan, digong. Sa ugali nilang lahat na asal ng isang bastos. Ang ugaling isang galit na hayop. Ganun ko sila inahambing sa Rox. Yan ang tatak Duterte. Sinabi mo pa. Evelyn De Leon, shout out. Libayan is pro Duterte, sabi niya. Samuel Talingdan, shout out. Sumagot siya kay Evelyn De Leon, no? Inggit niya si Libayan na pro Dutae gaya ng binan niyang si Magalong. TJ Shop sumagot din, no? Sheep in wolves clothing ang Libayan na yan. Noon pa, masangsang na ang amoy niyan. Halatado ko. Maraming galit kay Libayan sa mga Rocky Warriors, ah. Librado Ludovico, shout out, ah. Michelle Edwin, shout out my friend Mike. Sabi ni Librado, blessed morning Karox and to all warriors watching from Edmonton, Alberta. God bless po, stay safe and healthy. Hoy, kayo mga tanga trolls, mamundok na lang kayo. Sabi na, hindi kayo pwede dito sa mga sa Mr. Sa totoo lang to. Ang tatanga nga, puta. Friend Shelvin Sapeda, shout out. Tia Deli. Ah? Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Garcia. Friend Amy Bingson, shout out. Miss ko na talaga si Amy. Tsaka si Friend Dolor din, oh. Parati kami nag-uusap din ng mga yan, eh. Totoo. Sabi ni Friend Shelvin, Sir Roque, masasabi ko lang po, between Atty. Libayan, and kay Sir Christian Isguera, naku, Sir Rox, ubod po naman ng layo nilang dalawa. Dito na po ako sa hindi attorney pero may matinong pag-iisip at utak. Kumpara kay Attorney Polpol, sayang lang po ang kanyang tsapa na pang-abogado na parang sundalong kanin lang, utak biya, walang pinagkaiba kay Butanding, Butiki at Topacio. O di ba, Sir Rox? Tawa ka ng tawa. Nagsunog po ng kilay, pero ayan po ang itsura. Di po sila Di Campanilla, Attorney Di Calembang po. Kasi sumobra po ng talino. Nagkasayad sa utak. Hindi po alam pumili kung ano ang tama, kung ano ang mali. Masyado pong nagmamarunong sa batas. Walang kaya kundi si Atulpo. Ay, nako Sir Rox. Impong ba siyang lalayas po muna? Mag-aalis muna po ako ng topak. Mahirap pong mauwi sa may sayad. Mga buwisit na yawa talaga sila Sir Rox. Pwe, mga leche, ang inyo pong lahat, sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal, handa pong makibaka. Pati Ponera na at Gabriela silang ng Cavite. Ito po ang asong at tiyo ninyong Tia Deli. Shout out sa lahat ng aking katropang Rocky Warriors the Great. Mabuhay ka po, Sir Rox. God bless. At ingat lang po palagi. Ikaw nga, makamit mo na po sana ang tagumpay sa laban kay Sister Grace. Lapit na, friend. Oo. Shout out, Sister Grace. Sana isuko mo na ang Bataan. Mas masarap ang pakiramdam na may nagmamahal kang kapamilya. Tama ka dyan, ha? At hindi mo kaaway. God is good. Sana kalooban ng Diyos ang pairalin mo sa puso mo. May peace be with you, sister. Hanggang sa muli po mga ka-warriors. Kita-kits. Same time, same station. Mapagpalang buhay po sa ating lahat. Ay nako, Tia Deli. Sana nga, ha? Alam nyo, dasal, ha? Prayers can move mountains. Ha? Di ba, Sister Grace Chingsay? Ha? Unides or Buddha, shout out. Ano to? According to Montulpo at Atty. Lorna Kapunan, na si Sara Duterte is certified baliw. At kahit anong basura na lang ang pinagsasabi. Totoo, baliw nga. Hindi lang siya, lahat sila baliw. Mula sa ama hanggang sa lahat puro baliw. Armando Permil, shout out.
Inggitorne, libag yan. Selos na selos kay Attorney Yusek Ler kasi di siya napiling Yusek pero napili siyang Yusik. Jan Dimango, my friend, shout out. Ay, thank you ulit ha. Ni minsan di ako naniniwala sa mga survey na yan. Mind conditioning talaga yan. At syempre, kung sino ang kumuha ng serbisyo nila, syempre, iyon ang kanilang ipalalabasin na lamang at syempre, din gagawin ng survey doon sa lugar na alam nilang malakas yung nagpa-survey. Totoo. Mga babuang nga puta mga yan. Sa totoo, mapapamura sa mga mukha pa lang yung mga hayop na yan. Oo. Live ya, shout out. Sir, totoo. Yung sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago noon na most dangerous person itong si Digong Duterte. Oo. Panood ko yun. Bioli Bibar, correct ka. Si Sara Saltik ay isang tanga na nagmamagaling. Yun naman talaga siya eh. Mary Lebron, shout out. On point si Atty. Claire. New subscriber. Salamat, Mary. Mary ulit oh. Sir, bagong subscriber ako sa'yo. Please, huwag kang magmura para hindi ka matulad sa mga Duterte family. Thank you. Hindi, minsan hindi ko mapigil eh. Mary ha, pasensya na ha. June Biloso, shout out. Huwag tayong maniwala sa mga survey na yan, mga bayaran yan. At malamang ginagastosan yan ng China para makabalik sa pwesto yung mga kapanalig nila. Yang mga Duterte, kung oobserbahan mo, ang mga galaw nila, nagpapakita lang ng parang may mga saltik silang pamilya Duterte. Totoo yan. Marcelo Santa Ana, shout out. Oy, dadagdagan na lang ang subscribe. Oy, nadadagdagan na ang mga subscriber, tol. Yun nga eh. Salamat ha. Marcelo Santana. Maglahi na lang daw sa pag-retoke ng muka maski wala ng pag-asa. Marcelo nito. Dapat mawala na ang mga Duterte sa gobyerno maski sa anong mang posisyon. Totoo. Adnelgi, shout out. Isa ka pa ring uto-uto at nagpapakagago sa mga demonyong Davao. Gising, oy. Jose Vivas, oh. Sir, sa totoo, mabubutata lang siya ni Atty. Claire Pipe, bulag at bingiyan pagdating sa katarantaduhan ng mga Duterte. 3JCO po. Ha? Hay nako, Sir Rox. Kahit na magdadaldal yan si Sara, maghapon, magdamag, ha? Wala na. Nasa ICC na si Digong, na wala na ang kanilang head of the gang. Yan lang naman ang kayang gawin ni Sara na sa ngayon. Hindi niya patatahimikin si BBM pero wala namang magagawa ang daldal. Meron din, mga panginis lang. Malia Leonora Roque, long time no see, naka. Hello tay, nalilito ako sa sinasabi ni Enzo Recto. Sabi niya, kailangan niya ng 350,000 votes sa Bunyog para makaupo sa Kongreso. Ang alam ko tay, ang kailangan mong boto, 2% ng voting population. Kung noong 2022, mahigit 50K ang bumoto, ibig sabihin 2% noon ay 1 million. Hindi niya kaya na miscalculate yun. Maria Leonora ulit to. Ang nakikita ko, problema kay Atty. Castro at kay Christian, Ang nakikita ko, problema kay Atty. Castro at kay Christian, gusto nilang yung taong may mental disorder mag-behave na para walang silang diferensya sa pag-iisip. Huwag silang mag-expect na mag-behave na parang normal si Inday. Congenital yung sira ng ulo niyan. Magmula pa sa bahay bata. Ikaw naman. DJ Show po. Si Rox, ang strategy ni Sara, kalat-kalat. Andyan si Pulong
na keso pinopolitika lang daw sila sa away sa bar. Andiyan si F.L. Lisa, sangkot sa krimen sa Los Angeles. Andiyan si Atty. Claire na binabanatan niya. Naku, confirm na ang sinabi ni Atty. Kapunan na may kulang na sa tornilyo si Sara. Ang game plan niya wala sa ayos. Totoo yan, 3J Shop ka. Baliw nga. 3J Shop ulit to. Wow ha, Sir Rox. Komo daw nakakulong si Digong sa dahig, tatakbo na sa politika si Kitty. Ganun? Akala ko ba, sabi ng buting maitim ang budhi na nanay niya, na baby pa si Hello Kitty. Bakit tatakbo na sa politics? Akala mo naman, pag tumakbo siya sa politics, panalo agad siya. Iba na po ang takbo ng panahon ngayon. Wala na po ang Digong niyo. Wala na talaga. Ray Shop ulit to. Let's say nga, natatakbo si Kitty. Anong posisyon naman kaya? Mayor, Governor, Vice Governor, o Congress? Mag-wake and bake muna. Mag-wake and bake muna siya, baka mahimasmasan. Ano ka mo? Anong posisyon naman kaya? Baka sanay na sa maraming posisyon yan. Standing position, kung ano-anong posisyon. Mission accomplished mga friend. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Hanggang bukas pa muli. 10:30 na mga boss. Ay nako. Aimee, ang payo ko sa iyo, Aimee, pumunta ka sa simbahan. Maligo ka ng holy water. O kaya uminom ka ng holy water at nang maalis yung para kang nai-exorcist. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night. Dasal. Huwag po tayong bibitaw sa kanya. Hindi siya bibitaw sa atin.